Magandang hapon po sa inyong lahat. This is March 1st, 2025. Okay, so ito yung unang reading natin sa araw ng Marso. Diba? And this will be our healthy reading 069. Kukuha tayo dito ng isa. And, yun, tingnan natin ang estado ng kalusugan po ninyo. Oy. Three of Wands. Looking ahead, rapid growth and expansion. Ito yun. Diba? So, ibig sabihin, siguro yung sitwasyon ng kalusugan ninyo ngayon, kasi this is a general reading for everybody, depende kung makaka-resonate. Malamang, kailangan mong planuhin yung kalusugan mo. Kung meron ka man sigurong ipaprayo ngayon, yung kalusugan mo. Dahil may nakaakma or merong nakalabas dyan na 3 buwan. So, ibig sabihin, kung 3 buwan simula ngayon, may sakit ka or magkakasakit ka, ngayon pa lang, ingatan mo na or gumawa ka na ng mga healthy habits or healthy way of eating sa pagkain, di ba? Kasi, alam nyo po, kung base dito, kasi sa 3 of Wands, kasi if you do that or if you check that sa side ng pag-ibig or relasyon or pagsasama or sa pamilya, ito kasi yung inspirasyon mo eh. Pinaghuhugutan mo ng inspirasyon. So, ibig sabihin, kaya ka nagtatrabaho dahil sa mga taong mahal mo. Sa mga inspirasyon mo sa buhay, sa pangarap mo sa buhay. Kaya tinitiis mo yung matinding pagod, minsan nalilipasan na ng gutom, minsan napapasma ka na, tapos, diba, kalimitan kasi konting lagnat lang, hindi mo ipapacheck up, konting sipon, konting ubo, yung iba nga, diba, yung pagsusuka at saka yung pagtatay, pinapaano lang nila, pinapabayaan. Pero, ngayon, kung ikaw yung nandyan sa ganyan na sitwasyon, ang maganda mong gawin is ingatan ang kalusugan mo. Dahil hindi naman natin hawak kung ano yung takbo ng panahon. Kasi may mga tao na nalulungkot or nawiwindang dahil biglang nawalan ng trabaho, biglang nawalan ng source of income. Yung iba naman, mentally and emotionally stressed. At yun yung pinakamahirap dahil it takes time talaga. Ngayon, sa lahat ng sumali sa live ko kagabi, maraming salamat po sa lahat na nagpa-reading, nagpa-book ng appointment nila for rituals. Maraming salamat po. Doon sa mga tao na may may barang na, may kulam, may gayuma, may sumpa, may minanang sumpa, ganon. Gumawa na kayo ng agarang aksyon kasi huwag kayong magsayang ng panahon. Alam niyo po ba na kapag ang isang tao may kasalanan man o wala, na barang, na kulam, na gayuma, na sumpa, para siyang unti-unting inaanay sa loob. Na kung sa tingin mo, okay ka pa, kaya mo pa, masigla ka, malakas ka pa, hindi mo kasi nakikita yung tama ng espiritual. Kaya yung iba, sasabihin nila, kaya pa to, sa susunod na lang. 'Di ba? Tapos, sa isang iglap, mawawala yung tao. Wala na, matsutsugi na. Lagi ninyong tandaan, kapag may sakit kayo, ilang beses kayong nagpagamot sa doktor at hindi kayo gumaling, may kakaibang nangyayari dyan. Dahil may mga bagay
or may mga sakit or merong mga ginagawa na hindi nakikita ng doktor at hindi nakikita ng aparato. So kung meron kayong mga ganyan, ipagamot nyo habang maaga pa dahil sa unang Martes, which is the 4th of March, at sa unang Biyernes, which is the 7th of March, posible na matitegi or matsuchugi. Meron at merong matsuchugi. Kung meron kayong barang kulam sumpa, gayuma. Yung gayuma kasi, depende sa tao. Kung yung gayumang ginamit niya is palipad hangin, yung iba nilagay sa pagkain, yung iba naman talaga is gayuma na dinaan sa ritual. Kapag yun na rin yun niya, wala na. Pero kapag ikaw kinulam ka, halimbawa, labanan sa kaso, agawan sa property, sa custody ng anak, kung ano-ano pa yung agawan na matindi ang gulo, at dinaan sa barang kulam, hindi mo makikita na magkakasakit ka. Dahil bigla yan mangyayari at bigla. Isang ano lang yan, isang strike. Kapag halimbawa may taong galit sa'yo, pinakulam ka, dumating yung panahon may pang full payment siya doon sa nagkulam, wala na, tsugi. Matsuchugi yung pinakulam niya. Lalong-lalo na kung hindi mahahabol. Lagi ninyong pakatandaan, yung ritual, gradual ang paggagamot. Pero, yung pagbarang, pagkulam, pagsumpa, pagayuma, tatalab yun agad-agad sa tao, lalo na kung bayad buo. Ngayon, kung kayo naman yung tipo ng tao na may utang, may iniwasang utang, may iniwasang bayarin, or meron kayong mga inutang na kung ano-ano, no? Halimbawa, sa mga katulad namin, meron kayong hindi binayaran, hindi tinapos. May mga balik yun. May mga disgrasya yun. May mga kamalasan yun. So, hindi lahat ng tao safe. So, halimbawa, kung hihiram ka ng pera sa Bombay, di ba? Hindi nyo alam, yung pera ng Bombay, nire-ritual nila yan. Kung sino yung nagbabayad, dinadasalan nila yon. Yung pera na kapag okay ka magbayad, dinadasalan nila yon na magiging okay pa yung pasok ng buhay mo, ng negosyo mo. Kapag hindi na okay ang pagbayad mo, dinadasalan nila yan na paunti-unti ka nang sisingilin sa spiritual na side mo. Kaya ka minsan, magtataka, ilang beses ka nang namuhunan, lugi. Ilang beses ka nang nagpagamot, wala. Gagaling ka lang ng sandali, babalik na naman yung sakit mo. Magtataka ka, wala kang kalaban. 'Di ba? Wala ka namang kaalitan or wala ka namang kasagutan, pero may karma ka. Bakit nagkakasakit ka? Bakit ka nalulugi? Bakit nagkakaroon ka ng hindi magandang takbo ng buhay? Dahil yun, kung nangutang ka sa Bombay. Dahil yung pagdarasal nila doon, matindi. Di pa kasama yung inutang mo. Kapag yung inutang mo is mga Chinese, inutangan mo, ganun din sila. Kasi malakas din sila. Yung Pilipino, wala kapag Pilipino inutangan mo at hindi mo binayaran, hindi mo kinompleto, wala na. Barang, kulam ang dating mo. Minsan isumpa ka. Kung naririnig nyo yung pagsumpa sa San Anton. Kapag kayo isinumpa sa San Anton, balibag ang katawan nyo. Mamimilipit hanggang kamatayan. Kaya, ayusin nyo. Kung meron kayong bayarin, tapusin nyo. Huwag nyo i-block ang tao. Dahil ayaw nyo magbayad. Doon kayo madidisgrasya. So, proceed tayo sa daily episode. Tignan natin kung paano at kung ano ang dapat gawin. Magandang hapon po sa inyong lahat.